day po sa inyo lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share at nag-comment at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. So ngayong araw po na to napakaganda ng ating pag-uusapan dahil meron po tayong gagawin na 3-in-1 na ang tatak ay brother. Pwedeng pang Xerox, pwedeng pang scan, pang print, at iba pa. So, ito ay galing ng ibang bansa at ito ay 120 volts na isaksak sa 220 kaya automatic na walan to ng power. So, kung ready kayo, simulan natin, babaklasin natin para makita natin kung bumigay ang fuse at iba pa. So, check muna natin yung ating line cord. So, ito yung line cord natin. At isinet ko na yung aking tester sa 100K. So, titignan natin dito kung meron tong resistance. So, at kitang-kita naman, wala po tayong nasukat na resistance value sa ating line cord. Kaya posible na pumutok ang fuse nito o nagdamay pa ng iba. Ibig sabihin, pwedeng lumagos ang mataas na kuryente doon sa mismong power supply. Kaya kailangan ma-check natin ang kabuuan ng circuito na itong ating itestingin. Yung ating printer, Xerox pa, at the same time pwede pang mag-scan. So sayang naman po. Okay, kung titingnan natin ay bagong-bago. Napadala lang dito sa Pilipinas, nagkamali yung may-ari na isaksak. So ready tayo? So, may isang tornilyo lang tayo tatanggalin dito sa likuran. Tapos ito ay naka-lock lang. Ibig sabihin, nakakawit-kawit lang to. Kaya lang, ingat tayo sa pagbaklas dahil mababasag natin yung mga lock. Okay, so ayun lang, medyo ingat tayo dahil yung mga lock na ito ay kapag nasira, siguradong ididikatan na lang natin to or i-glue stick natin yan. So pupuntahan natin yung pinaka power supply. Usually ang power supply nito ay naka SMPS, yung switch mode power supply. So ibig sabihin transformerless, wala tayong transformer na step down dito. Kaya ayan ang mga problema natin sa mga printer natin at iba pang sertito ng electronics kapag walang step-down transformer. Ang ginamit dito ay chopper transformer. So kaya i-check na lang natin yung kabuuan niya ito. Shout out nga pala kay Sir Andy Rabino TV Tech, Sir. So, kumusta na ulit sir dyan? At sa mga iba pa na mga kasama natin sa pagbablog dito sa ating channel. Okay, so, meron akong nakikitang dalawang fuse dito. At ilalapit ko sa inyo yung aking camera. So, ayun, yung dalawa na yun. At kitang-kita naman na pumutok na yung ating capacitor. So, nagkaroon na ng trouble to. So, automatic papalitan na natin yung ating capacitor. So, i-check natin yung continuity ng ating fuse. So, sa nakikita ko ay dalawa yung ating fuse na papalitan pero i-double check natin. Ito yung unang fuse na pumasok sa line 1 at yung isa naman ay nag-series yung fuse bago pumasok sa ating rectifier.
Okay, so check ko lang to. Wala tayong assistant dito. So, ito yung unang fuse na nakikita ko dito. So, merong continuity. So, ibig sabihin, okay itong isa na to. At ito namang isa na to ay wala. So, wala ako ngayong available na fuse. Pero jumperan na lang muna natin ng manipis na hibla ng wire. Ang importante ay mapagana natin yung power na to, isasaksak natin sa ating transformer at para malaman natin kung meron pang ibang trouble sa board natin. Okay, so itong isang fuse na to ay open. Wala tayong continuity. Tapos tatanggalin natin yung nakita nating capacitor na pumutok na, ibig sabihin nito nagkaroon na ng crack yung ibabaw. So automatic, palitan na natin to. So may mga nakahanda ako dito ng capacitor. Pag nagtatanggal tayo na itong capacitor, i-secure natin yung polarity niya. Dahil once na nagkabalik na tayo, babalik na naman yung design trouble. Puputok na naman itong capacitor na to at maaaring magdamay pa ulit ng iba. Kaya kailangan tingnan natin yung polarity. Ayun. So, meron tayong 220 microfarad over 200 volts. Kaya meron tayong maipapalit. So, mangangahoy lang tayo sa mga power supply ng computer. Pareho kasi yung value. Hinangan lang natin to. Discharge muna natin, then double check lang natin. Okay, so okay, so far naman pumapalo, tapos dahan-dahan bumabalik. So, ilagay natin. Okay, so medyo mataas ng konti yung microfarad niya. 330 microfarad over 200. Yung original is 220 over 200. Okay naman yan sa power supply natin. So, ipapalit na natin ito dito. Linisin natin yung butas. Kaya napaka-importante nung ating mga pinag-aralan sa basic electronics. Dahil yung basic na yan, diyan natin nalalaman yung ibang trouble. Kaya napaka-importante. So, ayan, nakabit na natin yung capacitor. So, pansamantalang i-jumper ko lang muna yung pumutok na fuse. Wala kasi akong extra para palitan yung ating fuse dito. So, kumuha lang ako ng isang hibla ng wire. So, ito. At ikakabit muna natin dito. Pansamantala. Ang importante magka-power to. Pag nagka-power,
automatic, okay na to. Check natin yung resistance ng ating line cord. Kanina kasi ay wala. So sana ay magkaroon na. So, meron na. Na-connect na natin yung pumutok na fuse. Na, pansamantala i-jumper ko. Pag nakabili, ipapalitan ko na lang. At pinalitan natin yung ating filter capacitor na 200 microfarad over 220, pero ang ipinalit ko 330 over 200 volts ang available na meron ako ngayon dito. Okay, so sasaksak natin, tignan natin kung magkakaroon na nga ito ng power. So ayan, so nakabit na natin yung pinaka board nito. So ito yung nasa gilid natin. Ayan. So isasaksak natin ngayon. Sana magkaroon na to ng power para okay na okay. Kasi ang reklamo lang naman nito na isaksak sa 220. So pumutok yung fuse sa isang capacitor na filter. So isaksak natin ngayon para tingnan natin kung okay na tong ginawa natin. So mapapansin nyo, nagka-power na, umilaw na. Gumana na yung pinaka-blower niya dito. So, okay na yung ating ginawang power supply. So, okay na. So, meron na tong power. Gumana na. So, muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat ulit sa inyong lahat. At nakatapos na naman tayo ng isang unit na nagawa natin yung kanyang power supply. Thank you sa inyong lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching.